Magandang araw. Ako si Andres, isang simpleng hardinero sa isang mansyon na hindi ko pag-aari. Ang buhay ko ay puno ng alikabok, dumi, at mga halaman. Ang bawat araw ay pareho, tahimik at walang ingay kundi ang huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon sa paligid. Hanggang sa dumating si Lucille, ang senyorita ng bahay na yon. Siya ang anak ng amo ko, ang may-ari ng mansyon, at siya rin ang babaeng laging itinuturing na bawal lapitan, bawal kausapin, at lalo na bawal pag-isipan ng ganon. Pero paano mo iiwasan ang liwanag kung ito mismo ang lumalapit sa'yo? Kung ang isang bagay na mahirap abutin ay kusa palang dumaan sa harap mo? Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Pero isang araw, nakatambay ako sa hardin nang mapansin ko ang isang bulaklak. Malapula. Ang talulot ay malambot, parang labi. Isang bulaklak na hindi ko alam kung para sa akin o para sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ko pa rin itong pitasin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Lucille, patagilid na dumadaan sa hardin. Hindi siya nagalit nang makita niya akong may hawak na bulaklak. Hindi rin siya nagtakda ng galit na parang may mali akong ginawa. Sa halip, ngumiti siya. Ngumiti siya nang may mga matang hindi ko kayang basahin. At sa hindi ko inaasahan, nilapitan niya ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa katawan ko sa mga sandaling iyon. Pero tila biglang naging mabigat ang mga kamay ko. Ang puso ko. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya. Ngunit sa tingin ko ay nahulog na ako sa isang bitag na hindi ko kayang iwasan. Hinawakan niya ang kamay ko na madumi sa lupa at binitiwan ang isang tanong na sa tingin ko ay magpapabago sa lahat. Anong pakiramdam ng humawak sa isang bagay na hindi para sa'yo? Nagtataka ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Kaya't sumagot ako ng may kaba sa dibdib, hindi ko alam. Pero gusto kong malaman. Hindi na ako makapaniwala na nagawa ko yon, na siya na mismo ang lumapit sa akin. Ako na isang hardinero, isang taong malayo sa kanyang mundo, ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya. Ang kanyang katawan ay ang lahat ng iniwasan ko, at ang kanyang mga mata ay parang dagat na malalim at puno ng lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko siya ipagkakait sa sarili ko. Tuwing gabi, habang tahimik ang mundo, sinusundan niya ako sa hardin. Nakakapanghina, pero hindi ko kayang itigil ang mga sandaling iyon. Hindi namin kailangang magsalita. Alam namin, pareho kaming nararamdaman ang pagkakaiba ng aming mga mundo. At sa bawat gabi, habang ang buwan ang saksi sa aming mga lihim, ay hindi lang ang mga bulaklak ang pinitas ko. Si Lucille, hindi ko na kayang itago pa. Isang gabi, nang wala ni isang kaluskos na marinig kundi ang hangin, pinitas ko ang kanyang lihim, ang kanyang sarili. Sa damuhang iyon, kung saan ang mga bulaklak ay patuloy na namumulaklak, siya ang naging alay ko. Ang init ng kanyang katawan ay hindi ko malilimutan. At sa bawat ungol niyang naririnig ko, ang pangalan ko ang tinatawag niya. Andres. Hindi ko alam kung paano ko babalikwas ang mga nangyari. Pero sa gabing yon, sa ilalim ng ulan, sa ilalim ng mga bituin, alam kong hindi ko na kayang balikan pa ang dati. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang mga ngiti niya sa akin pagkatapos noon ay nagsasabi ng lahat. Ang isang bulaklak ay hindi na mababalik sa kanyang sanga, at si Lucille hindi na siya babalik sa dati niyang mundo. Sa bawat pagdaan niya, sa hardin, saglit siyang magbabalik tanaw sa akin, isang ngiti ang itatapon bago siya magpatuloy. Pareho kaming nakakaalam. Ang nangyaring iyon ay isang lihim na hindi kayang sabihin sa sinuman. Ngunit sana, DJ Serene, marinig mo ito. Ang kwento namin. Kung sakali man ay mapakinggan ni Lucille,
Sana ay maalala niya kung paano ko siya pinitas. Hindi upang sirain, ang mga araw bago ang gabing iyon ay tila mga ulap na dahan-dahang dumaan. Ngunit sa bawat sandali, naroroon siya. Si Lucille. Minsan, akala ko'y isang panaginip lamang ang mga sulyap niya sa akin. Ang mga titig niya na nakakalunod. Minsan din, iniisip ko na baka isang maling akala lamang ang lahat ng iyon. At na ako ay wala sa kanyang mundo. Pero sa mga sulyap na yon, nahanap ko ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang matinding ugnayan na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin, dumaan siya sa aking tabi. Ibinaba niya ang mga mata, ngunit naramdaman ko ang biglang pagtingin niya sa akin. Lakas ng kabog ng dibdib ko. May kung anong takot at saya na nagsama. Isang pakiramdam na parang ang lahat ng nangyari sa buhay ko ay nagdala sa akin sa isang sandali ng pagtama ng aming mga mata. Parang ang hardin na iyon, na puno ng mga bulaklak at damo, ay hindi na sapat upang pagtakpan ang nararamdaman namin. Nilapitan niya ako. Walang salitang namutawi sa labi niya, ngunit ang mga mata niya naglalaman ng lihim. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ko ang isang punla ng rosas at hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Tinanong ko siya nang hindi ko naiwasang kaba. Bakit ka nandyan? Walang sagot, ngunit naramdaman ko na ang hangin ay nagbago. Parang nag-iba ang lahat sa paligid ko. Binanggit niya, ang bulaklak na iyon, parang ikaw. At sumunod ang mga salitang nagpabago sa lahat. Gusto kong matutunan kung paano mo itinanim ang mga pangarap mo. Walang mga salitang dumaan sa aking utak. Ang mga mata ko lang ang sumasagot sa kanya at ang katawan ko na tila naiwan sa isang lugar na hindi kayang ilarawan ng aking mga saloobin. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang simpleng mga salita niya ay parang isang panawagan na tumagos sa aking katawan. Iyon ang simula. Lumipas ang mga linggo at gabi. Magkasunod kaming nagkakasalubong sa hardin, hindi nagsasalita. Ngunit nag-uusap sa mga mata. Ang mga sulyap niya, parang isang lihim na nagsasabing, may higit pa sa pagkikita natin. Tinutuklas ko ang mundo ng mga damdamin na hindi ko alam kung paano haharapin. Kakaibang init ang nararamdaman ko sa bawat sandali. At alam ko, siya, rin isang gabing wala sa plano ko, habang nagsisilibing mga anino ng mga puno at ang hangin ay malambing, nandoon siya, tahimik lang. At ako'y nagpatuloy sa pagtatanim. Ngunit ang mga kamay ko, damang-dama ko ang kanyang presensya. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ko. May isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Isang pagnanais na hindi ko kayang itanggi. Ang kanyang mga labi ay malapit na sa aking tenga at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Nais ko na lang maglaho o di kaya'y magpumiglas. Pero hindi ko kayang alisin ang sarili ko mula sa kanya. Nag-init ang lahat. Wala nang masyadong salita sa pagitan namin. Ang hangin na siya mismo ang nagdadala. Ang kanyang katawan na malapit sa akin. At ang puso ko na tila may kagalakan at takot na hindi ko maipaliwanag. Itinutok niya ang mga mata niya sa akin. At sinabi niyang, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Minsan, hindi na kailangan ng salita. Ang katawan na lang ang nagsasalita. Ang bawat kilos na naglalaman ng hinanakit, kaligayahan, at ang takot na baka mawala. Pero sa gabing iyon, hindi ko inisip ang bukas. Ang aking katawan, ang mga daliri ko, ang mga labi ko, lahat ng iyon ay nagtutulungan upang iparating ang nararamdaman ko. Saksi ang buwan sa gabing iyon. Saksi ang mga bulaklak sa paligid na hindi nakakapagsalita pero nararamdaman ang init ng aming mga katawan.
Si Lucille, siya ang naging unang babae na nagdala sa akin sa isang lugar na hindi ko alam kung kaya kong tahanan. At habang ang malamlam na ilaw ng buwan ay dumaan sa amin, ang mga salitang hindi nasabi ay naging sagot sa lahat ng katanungan. Hindi ko inisip kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyari. Alam ko lang, ang gabing iyon ay mag-iiwan ng isang bakas sa akin na hindi ko kayang burahin. Sa mga sumunod na araw, bawat galak at takot ay nagsanib sa akin. Ang mga gabing iyon na puno ng lihim at init ay naging pagninilay na hindi ko matanggal sa aking isipan. Ngunit alam ko, si Lucille at ako, hindi kami pwedeng magkaiba. Kami ang dalawang nilalang na nagkita sa kabila ng mga pader na itinayo ng mundo. At sa gabing iyon, ang lahat ng nararamdaman ko ay isang bulaklak na pinitas ko at iningatan ko na alam kong hindi ko kaya. Minsan, ang mga gabing magkasama kami ni Lucille ay nagsisimulang maglaho sa aking alaala. Ngunit ang init ng bawat sulyap, bawat titig ay nananatili sa aking katawan. Parang isang apoy na hindi kayang patayin ng hangin. Matapos ang mga linggong puno ng mga hindi nasabi, nahanap ko ang sarili ko sa isang punto ng buhay ko na hindi ko alam kung paano ko tatapusin. Ngunit si Lucille, siya ang nagbigay ng mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang itinatago sa aking puso. Sa tuwing magkasama kami, parang may isang nakatagong kagalakan na hindi ko kayang itago. Ang bawat galak ay nagdudulot ng matinding init, ngunit sa bawat init na iyon, may kasamang takot. Takot na baka isang araw, ang lahat ng ito ay maglaho. Puno ako ng mga tanong, ngunit hindi ko alam kung paano ko itatanong sa kanya. Hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ay sapat na ba para magpatuloy kami o kung kami nga ba ay magkakaroon ng pagkakataon. Isang hapon, habang nag-aalaga ako ng mga halaman sa hardin, naramdaman ko ang kanyang presensya. Walang salita. Pumunta siya sa aking tabi at sa pagkakataong iyon, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang kanyang mga mata, tinitigan ko ng malalim. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking katawan. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang katawan ko, kahit na hindi ko siya niyayakap, ay tila naglalaman ng isang uri ng ugnayan na hindi kayang ikubli. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin at ipinatong ang kamay niya sa aking balikat. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Sa bawat galaw niya, sa bawat sulyap, mas lalong tumitindi ang init na nararamdaman ko. Ang bawat alon ng hangin na dumaan ay hindi kayang magtago ng init sa aming katawan. Puno ng tensyon, puno ng damdamin na hindi ko kayang i-explain. Bakit mo ba ako tinatago? Tanong niya. At ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Parang ang puso ko, hindi kayang magsalita. Ibinangon ko ang aking mga mata. At nakita ko ang mga mata niya. Puno ng mga tanong. Puno ng mga damdamin na hindi ko kayang sagutin. Lumapit siya ng mas malapit. Ang mga labi niya. Hindi ko kayang kalasin ang tingin mula sa mga iyon. May isang uri ng sakit at saya na magkasama na hindi ko kayang balansehin. Sa sandaling iyon, ako na mismo ang nagtakip ng aking mukha gamit ang kamay ko. Hindi ko kayang ipakita sa kanya kung gaano ko siya kailangan. Gusto ko siyang yakapin, ngunit natatakot ako. Takot na baka mawalan ako ng kontrol. Takot na baka mawala siya sa aking buhay. Sa mga sumunod na araw, ang bawat pagkakataon na magkasama kami ay naging mas mahirap at mas matindi. Ang aming mga katawan ay parang may isang malupit na ugnayan na kahit hindi namin nasasabi, nararamdaman namin. Ang mga titig niya, ang mga galaw niya, ang bawat minuto ng aming pagkikita, lahat ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Kung minsan, ang lahat ay tila masyadong masakit para sa aking puso. Ngunit sa bawat pagsulyap niya, sa bawat malapit na hakbang,
ang aking katawan ay nagsisilibing tagapagpahayag ng nararamdaman ko. Isang gabi, pagkatapos ng ilang linggo ng walang imik na pagtingin, hindi na ako nakapagpigil. Habang nag-uusap kami tungkol sa isang bagay na hindi ko na matandaan, isang simpleng galak na pumasok sa kwarto. Wala nang mga salitang binitiwan, pero ang mga katawan namin ay nagsabi ng lahat. Tumigil kami, magkalapit, ang katawan namin ay halos magkadikit. Ang mga mata ko ay nagbigay ng mensahe na hindi ko kayang sabihin sa mga salitang aking bibig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking leeg at doon, sa simpleng kilos na iyon, bumangon ang mga alon ng init. Walang salita. Pero ang bawat pagkilos ng aming katawan ay nagsisilbing sagot sa mga hindi nasabi. Ang nararamdaman ko ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Isang kislap sa kanyang mata at sa mga sandaling iyon, naisip ko na wala nang ibang magpapaligaya sa akin, kundi siya. Ngunit, ang mga katanungan sa aking isipan ay hindi nawawala. Lahat ng nangyayari sa amin ay isang lihim, isang pagnanasa na hindi kayang mailabas sa harap ng iba. Ang init na nararamdaman ko, ang bawat galak at sakit na magkasama ay nagiging isang masalimuot na pakiramdam. Pero sa mga gabing iyon, sa kanyang mga mata, nararamdaman ko na hindi ko na kayang umiwas. Nasa isang kwarto kami ni Lucille, tahimik, at ang bawat galaw namin ay nagiging mas matindi. Ang bawat galak na dulot ng aming presensya ay nagiging isang lihim na nakatago lamang sa pagitan naming dalawa. Hindi namin kayang itago ang nararamdaman, ang init na sumisibol sa aming katawan tuwing magkasama kami. Ngunit, may nararamdaman din akong takot. Takot na baka hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong uri ng relasyon. Takot na baka ang lahat ng ito ay maging isang pansamantalang pagkakamali. Subalit, ang bawat sulyap niya, ang bawat malapit na pagtitig sa mga mata ko, ay nagiging mas mahirap pigilan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang katawan. Pero may mga tanong akong hindi kayang masagot. Ano ba talaga ang mayroon kami? Ano ba ang magiging kahinatnan ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung saan kami patungo at sa tuwing iniisip ko ang mga bagay na iyon, mas lalong lumalakas ang tibok ng aking puso. Isang hapon, habang magkausap kami sa may balkonahe, hindi ko napansin na ang mga kamay ko ay magkalapit na sa kanya. Mabilis ang kanyang galaw at sa isang saglit, naramdaman ko na ang init ng kanyang palad na dumampi sa aking braso. Hindi ko kayang itago ang mga nararamdaman ko. Parang ang katawan ko ay nagsasabing, maghintay ka. Pero ang aking puso ay nagsasabing, sumunod ka. Sa mga pagkakataong iyon, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Ang bawat kilos niya ay isang paalala ng kung paano kami nagkakilala, kung paano siya naging isang bahagi ng aking mundo, at kung paano ang bawat araw ay naging mas magaan dahil sa kanya. Hindi ko rin kayang takasan ang mga titig niya. Sa bawat sulyap, may isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa akin. Para bang ang mga mata niya ay nakatanim na sa aking isipan. Hindi ko kayang magpatalo sa takot na dulot ng mga tanong na iyon, at ang mga kamay ko ay nagsimula ng kumilos ng walang pasubali. Hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang katawan ko, ang aking puso, ay nagsasalita na ng mga salitang hindi ko kayang ipahayag. Lucille, narinig ko ang sarili kong bulong, at ang pangalan niya ay parang isang awit na umaabot sa aking puso. Tumugon siya, ngunit hindi ko na kayang intindihin ang mga salitang iyon. Mas nais ko pang maramdaman ang init ng kanyang katawan, ang presensya niya na hindi kayang itago ng mga mata namin. Sa mga sandaling iyon, parang ang buong mundo ay nawawala. Kami na lang ang naroroon, at ang aming mga katawan ay nagsisilibing saksi sa bawat emosyon na naglalaban sa amin.
Bawat segundo na magkasama kami ay nagiging mas matindi. Ang init na dulot ng kanyang malapit na presensya ay nagiging isang pagsubok sa aking puso. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko kayang pagtakpan ang nararamdaman ko. Sa bawat galak na nararamdaman ko, may kasamang kaba. At habang ang katawan ko ay tumutugon sa bawat sulyap niya, ang aking puso ay puno ng tanong. Bakit ganito? Bakit hindi ko kayang itigil ang mga damdaming ito? Habang magkatabi kami sa sofa, hindi ko kayang pigilan ang mga kamay ko. Dahan-dahan ko siyang hinawakan, at ang bawat galaw ko ay tila may bagong buhay. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, ngunit sa bawat galak na nararamdaman ko, parang isang bagong mundo ang nagsisimulang mabuo. Ang mga mata ni Lucille, ang kanyang katawan, ay isang kaakit-akit na lihim na hindi ko kayang takasan. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagiging mas malupit. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pwede ba tayong maging higit pa sa kung anong mayroon tayo ngayon? Gusto ko siyang malaman. Gusto kong maranasan ang bawat sandali kasama siya. Ngunit natatakot akong mawalan ng kontrol. Takot akong mawalan siya. Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, mas lalo ko pang nararamdaman na may isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan na nag-uugnay sa aming mga katawan. Habang ang aming mga mata ay nag-uusap, ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay. At sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam sa mga tanong na naglalaro sa aking isipan. Ang tanging alam ko, sa mga gabing ito, ang katawan at puso ko ay natututo ng mga bagay na ang gabing iyon ay puno ng mga alingaw-ngaw na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang naglalakad kami sa madilim na kalye, ang tanging ilaw ay mula sa mga poste at ang malamig na hangin na dumadampi sa aming mga balat. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aking puso. Habang ang mga hakbang namin ay magkasabay, ang bawat tanong na naglalaro sa aking isipan ay naging mas malabo. Ngunit may isang bagay akong sigurado, at iyon ay ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko kayang itago pa. Sa mga simpleng sulyap niya, natutunan kong mabuhay sa bawat sandali ng aming pagniniig. Hindi na kami nagkikibo, ngunit ang bawat kilos namin ay may kahulugan. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero ang bawat saglit na magkasama kami ay puno ng init at tensyon. Ang bawat hawak ng kamay niya ay para bang isang paalala na hindi ko kayang mawala siya sa aking buhay. Para bang bawat galaw namin ay nagsisilibing lihim, isang kasunduan na wala pang ibang makakaalam. Dumating kami sa isang lugar na malapit sa baybayin. Walang ibang tao, at ang hangin ay tila nagdadala ng init mula sa aming katawan. Nakatingin ako sa kanya, at sa mga mata niyang iyon, nakikita ko ang parehong mga tanong at damdamin na sumasalamin sa aking puso. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, ang katawan ko ay nagsimulang mag-usal ng mga salitang hindi ko kayang sabihin. Lumapit siya sa akin, at ang kanyang kamay ay dumampi sa aking pisngi. Ang init ng kanyang mga palad ay tila bumangon mula sa aking kaluluwa at kumalat sa aking katawan. Ang bawat hawak niya ay nagiging mas malakas, at ang bawat sulyap niya ay nagiging isang paalala na ang mundo namin ay umiikot lamang sa mga sandaling ito. Hindi ko na kayang magpigil. Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis, at ang bawat pagkilos ko ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang ipahayag. Lucille, narinig ko ang sarili kong bulong. Ang pangalan niya ay isang awit na tumagos sa aking puso, at sa bawat salitang iyon, nararamdaman ko ang kaguluhan sa aking katawan. Tumugon siya, ngunit hindi ko na kailangang magtanong pa. Sa bawat saglit na magkasama kami,
Nararamdaman ko ang pagnanasa at takot na nagsasama. Takot na baka mawala siya. Takot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mga tanong na iyon ay nawawala. Ang tanging bagay na alam ko ay ang init ng kanyang katawan na dahan-dahang umaabot sa aking puso. Hindi na ako nakapagpigil. Lumapit ako sa kanya at ipinikit ang mga mata. Sa isang iglap naramdaman ko ang kanyang mga labi na dumampi sa aking leeg. Ang bawat paghaplos ng kanyang mga labi ay nagbigay ng kakaibang init sa aking katawan. Ang hangin sa paligid namin ay parang nawawala at ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aming mga puso. Tumigil kami sandali, ngunit ang bawat titig niya ay nagbigay sa akin ng lakas upang ituloy ang bawat hakbang. Hinaplos niya ang aking buhok at dahan-dahan niyang inangat ang aking mukha upang matutok kami sa isa't isa. Walang salitang lumabas mula sa aming mga labi. Ang aming mga katawan ay nagsasalita na ng mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag. Ang aming mga kamay ay nagsimula ng maglakbay. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang bawat hakbang na ginagawa namin ay puno ng damdamin na hindi kayang tumbasan ng mga salita. Sa bawat kisap ng mata niya, sa bawat hagod ng kanyang mga kamay sa aking balat, ang mga tanong ko ay naging mas malabo. Hindi ko na kayang magdalawang isip. Walang ibang tao sa paligid, at sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang lahat ng takot at pangarap ko ay tila nagiging isang pagkatao na nagsasalita lamang sa kanyang katawan. At sa bawat galak na dulot ng aming mga kilos, natutunan kong yakapin ang mga sandali ng aming pagtatalo at ang mga pagkatalo na sumunod. Ang init mo, sambit ko, at sa mga salitang iyon, naramdaman ko na ang lahat ng bagay ay nagiging mas malinaw. Naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin at hindi ko kayang magpigil pa. Ang katawan ko ay nagsasalita na ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na wala na akong nasa isang tahimik na sulok kami ng kwarto. At ang hangin ay tila nagsisilibing tadhana na sumusuong sa aming mga nararamdaman. Ang mga mata ko ay nakatingin sa kanya. Hindi na kayang pigilan ang alingaw-ngaw ng puso ko. Sa bawat titig ko, ramdam ko ang kalituhan. Ngunit may kasabay ding kagustuhan na magpatuloy sa landas na nagsimula kami. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa normal pagkatapos ng lahat ng ito. Para bang ang mga sandali na magkasama kami ay nagbukas ng pinto ng mga hindi ko kayang isara. Lucille, tumulo ang pangalan mula sa aking mga labi. Ang aking boses ay bahagyang naguunahan sa takot at pagnanasa. Ang bawat sandali na lumipas ay parang unti-unting naguugat sa aking puso. At hindi ko kayang alisin ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong hindi ito tama. Alam kong may mga bagay na hindi pwedeng mangyari, pero sa bawat pagsulyap ko sa kanya, tila nawawala ang mga pagsisisi sa aking isipan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, at ramdam ko ang init ng kanyang balat. Wala na kaming sinasabi, ngunit ang bawat galaw namin ay nagsasabi ng maraming bagay. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako naroroon o kung bakit kami naroroon. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, naiisip ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Isang pagkakamali ba o isang pagkakataon na hindi ko kayang isara? Ngunit ang aking katawan ay nagsasabi ng iba. Bawat paghaplos niya sa aking mga braso ay nagdudulot ng kuryente na hindi ko kayang pigilan. Ang mga labi niyang dahan-dahan ay nagsimula nang maglakbay papunta sa aking leeg. At ang mga init na dulot ng bawat haplos ay nagbigay daan sa isang nararamdaman ko na hindi ko kayang itago. May mga tanong sa aking isipan. Ngunit sa bawat minuto, natutunan ko na ang mga sagot ay hindi laging mabilis na darating. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin.
Sa mga sandaling iyon, wala nang ibang bagay sa isip ko, kundi siya at ako. Ang takot na baka magbago ang lahat, ang pangarap na sana ay magpatuloy pa ang lahat ng ito. Walang salita ang lumabas mula sa aming mga labi. Ngunit ang bawat sulyap, ang bawat galaw, ay nagbigay ng kalinawan sa aming mga nararamdaman. Ramdam ko ang pagnanasa, ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali na nagiging malinaw ang katotohanan, na ang mga bagay na ito, na ang init na nararamdaman ko, ay hindi kayang magtagal. Na sa bawat pagnanasa, may mga bagay na kailangang isuko. Ngunit sa mga oras na iyon, ang puso ko ay puno ng mga tanong at hindi ko kayang malaman ang lahat ng sagot. Ang hinaharap ay nananatiling madilim at hindi ko alam kung paano namin haharapin ang mga bagay na magbabago. Nagpakatatag ako, ngunit sa mga oras na iyon, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang itanggi ang mga kagustuhan na bumangon mula sa ilalim ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang, sa bawat sulyap, natutunan ko na hindi ko kayang iwasan ang mga damdaming ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na may mga tanong na kailangan ko munang sagutin bago magpatuloy. At habang ang mga oras na magkasama kami ay patuloy na dumadaloy, natutunan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga sagot na agad darating. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok at hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang magiging takbo ng aming mga buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Ang tanging alam ko lamang ay nararamdaman ko siyang malapit, ngunit pati ako ay malayo. Ang mga sandali ay tila mabigat. At habang ako ay nakatayo sa harap niya, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, iniisip ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin. Ang mga damdamin na nag-uugnay sa amin ay mahirap ipaliwanag at bawat hakbang na ginagawa namin ay tila patungo sa isang landas na hindi ko alam kung saan magtatapos. Lucille, ang pangalan ko ay muling binanggit niya at ang tono ng kanyang boses ay naglalaman ng isang kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga mata niya ay malalim, puno ng mga saloobin na hindi ko alam kung paano haharapin. Ang mga tanong ay nagsimula ng dumaloy at sa bawat saglit na lumipas, mas lalong tumitindi ang mga emosyon sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko babalikan ang mga sandaling puno ng kagalakan at sigla. Ang mga haplos na nagbigay sa akin ng init ay nagiging malungkot na alaala at ang bawat sulyap na inilaan niya sa akin ay nagsasabing may mga bagay na kailangang isuko. May mga bagay na hindi pwedeng itago, ang relasyon na hindi tamang mangyari at ang mga tanong sa aking isipan na patuloy na umuukit ng mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Ang galak na dulot ng aming pagkakasama ay tila napapalitan ng mga alalahanin. Alam ko na sa bawat hakbang namin, may mga bagay na hindi pwedeng ituloy. Ngunit ang puso ko ay hindi matanggap na kailangang magwakas ang lahat ng ito. Minsan, iniisip ko kung ito ba ay isang pagkakamali na nagbigay ng masalimuot na katotohanan o isang pagkakataon na minsan lang dumaan. Tahimik kaming nagkatinginan at sa bawat sulyap ko sa kanya, naramdaman ko ang sakit ng mga desisyon na kailangan naming gawin. Ang init na dati ay nagbigay buhay sa aming pagkakasama ay unti-unting nagiging malamig. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano kami nakarating sa puntong ito. Ang mga nararamdaman ko para sa kanya ay hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit alam ko na kailangan ko na ring tanggapin ang katotohanan. Ang mga sandali ng pagmumuni-muni ay hindi ko kayang takasan. Ang puso ko ay nagsusumamo na sana ay hindi matapos ang lahat ng ito, ngunit ang realidad ay tumatama na sa aking isipan. May mga bagay na hindi pwedeng mangyari at may mga bagay na kailangan naming iwasan. Ang mga pangarap na tila nagbukas sa aming mga mata
ay nagiging ulap na nawawala sa kalangitan. Naglakad, ako palayo. Ang mga hakbang ko ay mabigat. At ang bawat galaw ko ay tila tumatakbo sa oras na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay puno ng mga alalahanin at ang mga tanong ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ang tanging alam ko lang ay kailangan ko nang magpatuloy kahit pa ang bawat hakbang ay puno ng kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na may mga bagay na kailangang ipagpaliban. Na may mga desisyon na hindi madali at may mga hakbang na kailangang gawin upang magpatuloy sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang itago. Ang araw ay tila may kasamang pait sa bawat pagtama ng sinag sa aking balat. Habang naglalakad ako sa hardin, ang mga alaala ni Lucille ay patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Parang may dala itong bigat ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat tanong na gumugulo sa aking isipan ay nananatiling hindi nasasagot. Ngunit alam ko, kailangan ko nang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aming dalawa, kung saan nagkulang, o kung saan kami nagkamali. Ang lahat ng mga damdamin na nag-ugnay sa amin ay nagsimula ng magbago, at ang mga oras na puno ng saya ay nauwi sa mga gabi ng pag-aalala at kalungkutan. Sa kabila ng lahat, wala akong ibang naiisip kundi siya. Ang babaeng nagbigay ng pag-asa at kasabay noon ay nagdulot ng mga tanong na mahirap sagutin. Lumapit ako sa isang puno sa gilid ng hardin. At doon ko naramdaman ang lahat ng mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Bawat sulyap ko sa kanya ay tila isang pagkakataon na nawawala. At sa bawat pag-iwas niya sa akin, naramdaman ko ang hirap ng mga desisyon na kailangang gawin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na may mga bagay na kailangang palayain. At ang nararamdaman ko ay isang parte na lamang ng nakaraan. Sa mga huling sandali na nagkasama kami, ramdam ko na ang lahat ng emosyon na nag-ugnay sa amin ay nagbago na. Minsan iniisip ko kung may mga pagkakataon na hindi dapat mangyari ang isang bagay, o baka nga may mga pangarap na hindi tamang tuparin. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo, natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging ayon sa plano. May mga bagay na kailangan nating tanggapin. At may mga pagkakataon na hindi natin kayang baguhin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling buhay sa aking alaala. At kahit na hindi kami muling magkikita, ang mga sandali namin ay magiging bahagi ng aking kwento. Natutunan ko na ang mga pagkakataon na hindi mo kontrolado ay may dahilan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa. Ngunit alam ko na ang mga aral na natutunan ko mula sa kanya ay magiging bahagi ng aking paglalakbay. Habang pinagmamasdan ko ang mga puno sa hardin, napansin ko na hindi lahat ng mga halaman ay patuloy na namumulaklak. Ang mga dahon ay natutuyo, ngunit may mga bago ring sumisibol. Sa buhay, may mga bagay na kailangan nating bitawan, ngunit may mga bagong pagkakataon din na maghihintay. Sa bawat pagtatapos ng isang kabanata, may bagong simula na naghihintay sa atin. Sa mga huling sandali ng aming kwento, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging magtatagal. Ngunit ang bawat sandali na ibinahagi namin ay magpapaalala sa akin na may mga pagkakataon na ang buhay ay magbibigay sa atin ng mga karanasang hindi natin inaasahan. Ang mga ito ang magbibigay gabay sa ating daraanan. At kahit pa may mga pagluha at pagdapo ng sakit, ang pag-asa ay patuloy na nariyan. Pagkatapos ng lahat, natutunan ko na ang bawat hakbang, bawat tanong, at bawat sagot ay may dahilan. At kahit na hindi kami nagtagumpay sa aming mga pangarap, natutunan ko na ang bawat kwento, paano man ito magwakas, ay may magandang alaala na magbibigay liwanag. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang liko.
At ang kwento namin ni Lucille ay isa na namang paalala na hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naramdaman ko ang sakit ng paghihiwalay. Ngunit sa mga huling sandali na kami ay magkasama, natutunan ko ang pinakamahalagang aral ng lahat. Ang pagbuo at ang pagbitaw ay parehong mahirap. Ngunit ang pagkakaroon ng lakas na tanggapin ang mga bagay ay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Habang nakaupo ako sa ilalim ng isang puno sa hardin, ang mga alaala namin ay bumalik. Hindi ko maiwasang alalahanin ang mga masayang sandali at mga tawa na tila ba tumagos sa lahat ng hangin sa paligid. Ngunit kasabay ng mga ito, naroon din ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga hindi nasabi, at ang mga pangarap na hindi natupad. Alam ko wala nang makakabalik sa mga araw na iyon. Ang mga pagkakataong nawala sa pagitan ng mga sulyap at titig ay hindi na muling babalik. Ngunit natutunan ko na kahit sa mga hindi inaasahang pagtatapos, may mga bagong simula na naghihintay. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huling magtagpo ang aming mga mata, at naramdaman ko ang isang katahimikan sa aking puso. Hindi ko na hinahanap pa ang mga sagot na gusto kong marinig. Hindi ko na iniiwasan ang mga tanong na nagdudulot ng sakit. Sa halip, tinanggap ko ang lahat ng nangyari at natutunan ko na minsan, ang mga kwento natin ay hindi palaging may magandang pagtatapos. Ngunit sa bawat pagtatapos, may bagong pagkakataon para magpatuloy. Nasa proseso pa ako ng paghilom, ngunit natutunan ko na ang pagmamahal, tulad ng isang bulaklak, ay may oras at panahon. May mga pagkakataon na ito ay magbubukas, at may mga pagkakataon din na ito ay magpapaalam. Ang mahalaga ay natutunan ko na bawat kwento, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ay mayroong halaga. Ang mga alaala namin ay magiging bahagi ng aking buhay, at habang ako ay patuloy na naglalakbay, dala ko ang mga aral na iniwan niya sa akin. Kahit na nagkahiwalay kami, alam ko na si Lucille ay magiging isang alaala na magbibigay sa akin ng lakas. Ang kanyang mga ngiti, mga mata na puno ng misteryo, at ang paraan ng kanyang pagtawa ay mananatili sa aking isipan. Ngunit alam ko na kailangan ko na siyang pakawalan, pati na rin ang mga pangarap na magkasama kami. Tanggap ko na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas, at minsan, hindi ito magtatagpo. Habang pinagmamasdan ko ang pagdapo ng araw sa mga dahon ng puno, natutunan ko na ang bawat hakbang, kahit na masakit, ay may dahilan. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin, ngunit may mga pagkakataon na ang pagtanggap at pagpapatawad ang magbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit natutunan ko na ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga pagkakataon, at ako ay handa nang magpatuloy. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi palaging magtatagal, ngunit ang mga alaala at aral mula sa mga karanasang ito ay magbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula na naghihintay. Sa mga susunod na araw, ang mga bagong pagkakataon ay magbubukas. At sana, matutunan ko pa ang higit pa sa mga aral na iniwan. Ang mga kwento natin ay may kanya-kanyang pagtatapos. At sa bawat pagtatapos, may mga bagong simula na naghihintay. Sa lahat ng naganap sa aking buhay, natutunan ko na ang bawat paglalakbay ay may mga pag-ikot at mga liko, mga kasiyahan at kalungkutan, ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang mga aral na naiwan sa atin. Sa pagdapo ng araw sa aking mga mata, natutunan ko na hindi ko kailangang hanapin ang mga sagot sa lahat ng tanong. Hindi ko na kailangang habulin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang tanging mahalaga ay ang mga hakbang na patuloy kong tinatahak at ang mga desisyong ginagawa ko upang maging mas mabuting tao. Ang mga alaala na iniwan ng mga taong dumaan sa buhay ko ay magbibigay sa akin ng lakas sa bawat hakbang ko sa hinaharap.
Bagamat hindi ko alam kung ano ang hinaharap, natutunan kong yakapin ang mga bagay na darating. Hindi ko alam kung mayroong mga bagong kwento na naghihintay sa akin. Ngunit natutunan kong hindi kailangang magmadali. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang kalayaan na makapagpatuloy, ang mga sakit at saya, ang mga pagkatalo at tagumpay. Lahat ay bahagi ng buhay na nagtuturo sa akin kung paano maging mas matatag, mas bukas, at mas handa sa lahat ng hamon. Ang kwento ko, tulad ng kwento ng bawat isa, ay patuloy na nagsusulat ng mga bagong kabanata. Ngunit natutunan kong ang pinakamahalaga ay hindi ang mga detalye ng bawat kaganapan, kundi ang pagtanggap sa bawat bahagi ng aking buhay at ang pagiging handa na lumaban at magpatuloy. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang bagay lang ang tiyak. Ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga pagkakataon. At sa bawat pagkakataon na iyon, magkakaroon tayo ng lakas na magsimula. Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa ating kwento ngayong araw. Sana'y napukaw ang inyong mga puso at isipan at natutunan ninyo ang mga aral na dala ng bawat hakbang ng ating bida. Hanggang sa muli, patuloy nating pagyamanin ang ating mga kwento at samahan sa bawat pagkakataon. Keep safe mga kasirin at magpatuloy sa inyong mga paglalakbay.